Tawagin niyo na lang akong Jay. Itong kwento ko ay nangyari 7 years ago. Noong mga panahon na yon ay nagtatrabaho pa lang ako bilang gwardiya sa isang lumang ospital sa aming probinsya. Night shift ang duty ko noon. Unang dating ko pa lang sa ospital ay marami ng mga nakakakilabot at kababalaghan na akong narinig tungkol sa lugar. Pero isa sa mga kwentong yon ang hindi ko pinaniwalaan. Hindi pala ako lumaki sir sa probinsya dahil bago pa ako mapadpad doon ay ilang taon na rin akong nanatili sa Marikina. Sa Marikina talaga ako pinanganak at nagkamuwang. May rason kung bakit ako naarating doon sa probinsya na hindi ko na lang po babanggitin. Since lumaki nga ako sa Marikina ay hindi talaga ako naniniwala sa mga kwento na puno ng kababalaghan. Ang sabi nga nila, to see is to believe. Hanggang sa dumating ang gabing yon na nagpabago sa paniniwala ko. Tahimik lang ako nakaupo sa may guard station nang mapadaan si Doc Enriquez, hindi niya tunay na pangalan. Binati pa nga ako ni Doc noon bago niya ako pinakiusapan kung pwede ko raw ba siyang tulungan na ilabas ang mga karton sa stockroom. Wala na kasing ibang utility nung gabing yon. Hindi naman ako nakatanggi sa kanya dahil paminsan-minsan ay kasama rin sa trabaho ko ang pagtulong sa mga staff kung kinakailangan at kung hindi naman busy sa may entrada ng ospital. Binigay pa sa akin ni Doc yung susi at pinauna na ako sa stockroom dahil dadaanan pa raw niya si Mang Ben para magpatulong. Si Mang Ben pala, hindi niya tunay na pangalan, ang natirang janitor sa ospital na papaalis na rin nung gabing yun. Nagpaalam na ako kay Doc na mauuna na sa stockroom. Nang maarating ako doon ay nabigla pa ako nang maabutan si Mang Ben na matyagang naghihintay sa labas ng stockroom. Humingi pa ako ng paumanhin sa kanya dahil natagalan ako ng dating. Napagiti lang siya sa akin. Agad ko namang binuksan ang stockroom. Nauna pa nga pumasok sa akin sa loob si Mang Ben. Mabuti na lang at may ilaw. Lahat ba ng mga karton na to ilalabas? Tanong pa ni Mang Ben na ikinatigil ko. Napaangot pa ako sa batok sa sinagot siya na nakalimutan kong itanong kay Doc yung tungkol sa bagay na yon. Sinabihan ko naman siya na aalis ako saglit para itanong kay Doc ang tungkol doon. Kita ko pang napaupo si Mang Ben sa isang sulok kaya pinabayaan ko na lang siya. Mag-isa ako nung umalis sa loob ng stockroom at una ko talagang hinanap si Doc. Napatanong pa nga ako sa mga nurses na nadaanan ko kung nakita ba nila si Doc o kung nasaan ito. Hindi rin nagtagal, nakita ko na si Doc sa kwarto ng mga janitor. Pero nagtaka na lang ako noon nang makita ko siyang kasama si Mang Ben. Oh, Mang Ben, hinanap ko rin pala si Doc? Akala ko kanina nagpapahinga ka saglit sa stockroom. Mas nauna ka pala sa akin. Natuwa ko pa nga sambit. Ngunit nabigla na lang ako dahil sa tinugon niya. Ano bang sinasabi mo dyan? Kakalabas ko nga lang ng banyo. Na LBM ako. Kaarating nga lang ni Doc kasi magpapatulong daw siya. Bakas ang seryosong mukha niya kaya mas lalo akong naguluhan. Napatingin pa nga ako kay Doc Enriquez pero maging siya ay seryoso rin na para bang nagtataka dahil sa sinabi ko. Napaamot na lang ako sa batok at naikwento ko sa kanila ang pagtatagpo namin ni Mang Ben sa stockroom. Mukhang nagulat din sila dahil sa sinabi kong yun. At kung hindi pa ipinakita ni Mang Ben sa akin ang gamot na nireseta sa kanya para sa diarrhea niya, ay aakalain kong pinaglololoko nila ako. May kalayuan din naman yung stockroom sa janitor's quarters at hindi ko naman siya nakitang tumakbo pabalik ng quarters sila. Hindi kaya doppelganger mo yun, Ben? Tanong pa ni Doc kay Mang Ben, kaya hindi ko maiwasang kilabutan. Naniniwala din kasi si Doc sa mga kababalaghan. Nang dahil sa diarrhea ni Mang Ben at siya lang naman ang natirang janitor nung gabing yun, ay kami na lang ni Doc ang nagtulong para ilabas ang mga karton mula sa stockroom. Nang maabalik nga kami doon ay hindi ko pa rin maiwasan na kilabutan, lalo na nung maalala kong nakausap ko ang gumaya kay Mang Ben. Ang buong akala ko nun sir ay yun na ang una at huling beses na mararanasan ko yun. Pero yun lang pala ang simula. Nung sumunod na gabi ay samot-saring mga kababalaghan at kakilakilabot ang nangyari sa akin sa ospital na yon.
Minsan pa nga ay may madidinig akong boses ng parang umiiyak at humihingi ng tulong. Pero nang tingnan ko ang mga bakanteng kwarto at daanan ng hallway ay bigla naman itong mawawala. Minsan naman ay may maaalinagan akong anino kahit wala namang ibang tao. Maminsan-minsan ay may sumisitsit o tumatawag sa akin. Pero pag iginala ko naman ang paningin ko sa apaligiran ay wala namang gumagawa ng pagsitsit o kaya ay walang ibang tao bukod sa akin. Pero mararamdaman mong galing lang sa malapit yung tunog. Tumagal ang mga araw at mas lalo akong nakaramdam ng takot. Mas dumalas ang pagpaparamdam at pagpapakita sa akin ng mga multo. 3 buwan din akong nagtagal sa ospital na yon bago umalis dahil kinakailangan kong umuwi nung mga panahon na yon sa Marikina. Nabalitaan ko kasing na-ospital si Papa. Kahit maraming taon na ang nakalipas mula nung mangyari yon ay hindi ko pa rin maiwasan na kilabutan sa tuwing maaalala ko. Gusto ko rin na ikwento sa inyo at mapainggan ng mga listeners. Salamat sir kung inyong mabasa. Hello sa inyo boss at sa lahat. Tawagin na lang akong Fidel, isang security guard ngayon sa bangko. Pero bago sa bangko ay dati akong nag-duty sa isang mall dito lang sa Manila. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan nun, pero isa ito sa pinakamalaking mall dito. Bata-bata pa ako nun. 23 years old pa lang yata at doon ang una kong naging trabaho. Sa isang pangmayamang pwesto ako naka-duty. Closing ako, kaya mga alas 10 ng gabi talaga ang usual na uwi ko. Pagkatapos kong tulungan yung staff na nagliligpit o nag-aayos ng mga paninda, saka ko pala check-in ulit yung buong pwesto bago isara. Kaya minsan ay naiiwan akong patay na ang ilaw sa mall. Stricto kasi ang may-ari ng store na to, kaya kailangan maayos ang lahat bago isarado. Isang gabi, nahuli na namang magsara ang store na binabantayan ko. Sinabi ko sa 2 staff na nag-aayos na iwan na nila sa akin ang mga ilalagay sa matataas na stall. Habang nag-aayos ako noon, ay bigla ba namang namatay sindi yung ilaw sa store namin. Di naman ako gaanong natatakot noong mga panahon na yon dahil may mga gwardya pa naman sa labas ng mall. Maya-maya ay huminto naman ang pagpatay sindi ng ilaw. Kumurap-kurap na lang yon. Papalapit na ako sa pinto para magsara nang bigla na lang may dumaan sa harapan ko. Sa labas ng pinto ay may dumaang taong nakaputi. Sinundan ko agad yon ng tingin. Mabilis lang yon at para ba siyang nakalutang. Paglabas ko ay wala na yon. Nang ilalak ko na yung pinto sa labas ay may dumaan na naman sa harapan ko. Kinilabutan na ako noon dahil dumaan talaga yun mismo sa harapan ko. Hindi lumingon at hindi rin maaninag yung muka. Para lang yung hangin na dumaan sa harapan ko at biglang naglaho. Doon na nanayo ang balahibo ko. Napamura pa ako sa kilabot na naramdaman. Nang mailak ko na ang pwesto ay nagmamadali na ako naglakad palabas ng mall. Doon naman, narinig ko na parang may naglalakad din sa likuran ko. Iilang ilaw na lang ang nakabukas noon at madilim pa sa kinaroroonan. Paglingon ko ay wala namang naasunod sa akin, kaya nagmamadali na ako naglakad. Nang bigla ba namang may dumaan sa tabi ko, dire-diretso lang yon at ganoon na lang yung takot ko nang makitang tumagos yon sa dingding. Halos takasan ako ng bait nang makita yon. Hindi ko alam kung tatakbo o sisigaw ba ako kasi magmumukha akong parang tanga nun. Gusto ko pa nga magbanyo, kaso naunahan ng takot. Usap-usapan na may nagmumulto sa mall na yon. Taong 2010 yon nangyari. Ngayon ay marami nang nagbago sa mall na to. Mas dumami rin ang mga pwesto. May karanasan pa ako noon na habang abala ang mga sales lady, ay bigla na lang naglaglaga ng mga display na bag. Wala namang tao doon at walang gumagalaw. Kwento pa ng isang sales lady sa store namin na minsang mapatingin daw siya sa may dressing room.
Nakita daw niya talaga na may pumasok doon. Hintay daw siya ng hintay na may lumabas dahil may ibang gagamit. Pero ilang minuto na raw ay wala pa ring lumalabas. Kaya kinatok na niya ito. Walang sumagot, kaya binuksan niya ng dahan-dahan yung pinto. Sa gulat daw niya ay walang tao sa loob. Minsan nga ay parang namamarikmata ako at may nakikita akong parang aninong paggala-gala sa loob ng store. Pero hindi ko na yun pinapansin dahil tinatakot ko lang yung sarili ko. Marami pa akong naranasang kababalaghan sa mall na yon. Pero sa susunod ko na ikukwento, Boss Bob. Nangyari na kasi yun nung hindi na ako security guard sa mall na yon. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko. Sana ay mailahad ninyo ito sa channel nyo at aabangan ko. Maraming salamat, boss. Hello po, boss. Huwag niyo na lang po akong pangalanan. Itong ikukwento ko ay karanasan ng kuya ko na detalyado niyang naikwento sa amin noon. Nagtrabaho siya noon sa Cavite at nag-i-stay siya doon ng weekdays. Weekends naman ay umuwi siya dito sa amin sa Caloocan. Convenient daw kasi para sa kanya yon, since kadalasan late na ng gabi sila natatapos ng trabaho dahil sa kaka-OT. Marami kasi ang workload niya. Isang gabi raw nun, si kuya at yung isa niyang katrabaho nag-OT na naman hanggang gabi. Tahimik lang daw sila at walang kibuan para makapag-concentrate at matapos agad yung ginagawa. May kanya-kanya silang work desk na magkakatabi. Tapos may water dispenser sa may hall, nakaharap at tanaw lang nila. Naririnig yung pagpatak ng tubig mula doon. Medyo kakaiba yung pagpatak kasi yung tunog parang yung mga patak o tulo na galing sa gripo at lababo. Kahit daw naririnig niya yung pagpatak mula sa dispenser, hindi na raw niya masyadong inisip pa yon. Nagpatuloy yung tunog ng pagpatak ng tubig at habang tumatagal daw ay napapansin niyang palakas ng palakas yung tunog ng pagtulo. Makalipas ang halos isang oras, bigla raw lumamig ng sobra yung paligid at hindi raw maagalaw si kuya. Tapos may nakita siyang isang babaeng naapang office attire na nandoon sa pwesto ng water dispenser. Namumutla at basang-basa ang buong katawan ng babae. Nakatingin daw ito ng masama sa kanya. Unti-unti pa raw naaagnas yung mukha ng babae habang tumatagal na talagang ikinatakot na ni kuya. Nang bigla raw siyang tapikin ng kasamahan niya at tinanong kung okay lang siya. Bigla raw kasing umungol si kuya, tas nakatingin lang sa kawalan, kaya natakot yung office mate niya. Kinuwento ni kuya dito yung naranasan niya. Ang sabi raw ng office mate niya, medyo kinilabutan din daw siya doon sa pagpatak ng tubig mula sa dispenser. At parang may mali raw noong mga oras na yon sa office. Hindi na nila tinapos yung trabaho nung gabing iyon at nagmadali ng isara yung office at umuwi. Ang kwento raw sa opisina noon ni na kuya, bago parentahan yung lugar ng kumpanya nila, dun sa dating kumpanya na nagrenta ng office space na yon, may natagpuan daw na babaeng patay sa loob ng CR. Basa raw ang buong katawan nito. Yung CR kung saan siya natagpuan kung saan nakalagay malapit yung water dispenser. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Danny, Tubong Mindoro. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa naging karanasan ko noong nagtatrabaho ba ako bilang janitor sa probinsya. Taong 1999 noon nung namamasukan pa ako bilang janitor sa munisipyo.
18 years old pa lang ako nung panahon na yon. Dahil bata pa lang ay batak na ako sa trabaho. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ko sa munisipyong yun. Yun nga lang, araw-araw ay busy. Mula first floor hanggang second floor kasi ang nililinis namin dati. At 3 lang kami sa pang-umagang shift. Mas maraming gawain nga lang sa tanghali, lalo na't maraming mga tao ang naglalabas-masok sa munisipyo. Tinanong ng isa kong kasamahan na si Michael kung ililipat na raw ba ako sa panggabi. Kakalabas ko lang kasi noon sa opisina ng supervisor namin. Kinausap niya ako at ipinalipat nga sa night shift. Ibig sabihin, bago magsara at closing ako. Hindi naman rin ako nakatanggi sa supervisor, lalo na nang malaman ko na mas malaki pala ang kikitain kapag naka-night shift ka. Bukod kasi sa paglilinis, responsibilidad ko rin noon na mag-iikot sa buong building para makasigurado na walang makakapasok na masasamang loob sa munisipyo. Hindi naman nagtagal noon ang pag-uusap namin ni Michael dahil agad na ako nagpaalam sa kanya at dumiretsyong uwi ng bahay. Mag-isa lang ako sa buhay noon dahil maagang nakulila. Dahilan rin kung bakit maaga ang pagbabanat ko ng buto. Mag-isa lang kasi akong anak. Ang lola ko noon na siyang nangangalaga sa akin namayapa na rin. Malayo rin yung mga kamag-anak ko kaya wala talagang ibang maaasahan kundi ang sarili lang. Bago pumatak ang 5:00 ng hapon ay bumalik na ako sa munisipyo. Naabutan ko pa ang dati kong mga kasamahan sa trabaho na nag-aayos na't handang umuwi. Nakipagkwentuhan pa nga ako saglit. Pagpatak ng 6:00, saka na ako nagsimula sa pagtatrabaho. Nagtaka pa nga ako dahil maliban sa akin ay wala na akong nakitang ibang kapwa ko janitor na naroon. Hindi mo ba alam? Ikaw pa lang ang naglakas loob na tanggapin ang night shift. Yung mga naunang naka-night shift rito kung ano-ano na ang naikwento. Sabi ni Mang Antonio, siya yung huling janitor na naka-night shift nung nakaraang linggo. Anya lagi raw siyang minumulto sa munisipyo. Mahabang paniwanag ni Mang Aguinaldo matapos ko siyang tanungin tungkol sa mga janitor na naka-night shift. Nabigla pa ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko rin mapigilang magtaka kung ano ang ibig nitong sabihin. May ilang tao pa naman na nasa munisipyo kahit na gabi, kaya imposible naman yatang mumultuhin sila. Matapos ang pag-uusap namin ni Mang Aguinaldo nung gabing yon, ay dumiretso na ako sa labas, sa likurang bahagi ng munisipyo. May bomba kasi ng tubig doon at doon kami naglilinis ng map. Abala ako sa pagbabanlaw ng map nang biglang may kumausap sa akin. Nilamig pa ako noon dahil baliban na nasa labas ako ay malakas din ang hangin. Lumipat ka pala ng night shift. Hindi ka ba nahihirapan? Anang boses. Hindi ko nagawang lumingon noon sa nagsalita dahil abala ako sa ginagawa. Hindi naman. Wala Kailangan kong kumita. Tugon ko pa. Natapos ko na noon ang pagbabanlaw ng map at napalingon ako sa kanya. Ganun na lang ang pagtataka ko dahil ni anino ng lalaki na kausap ko kani-kanina lang ay wala. Napatingin pa ako sa paligid ko ngunit wala namang ibang tao maliban sa akin. Medyo kinilabutan ako ng sandaling yon, sir. Napailing-iling pa nga ako bago pumasok sa loob ng munisipyo. Naisip ko rin na baka guni-guni ko lang yun at wala talaga akong kausap. O kaya pagod din sa trabaho. Ipinagsawalang bahala ko na lang yung bagay na yon. Nang maabalik ako ng munisipyo ay wala na sa dati niyang pwesto si Mang Aguinaldo. Wala na rin yung ibang mga tao at trabahador na naroon. Bumalik na lang ako sa loob at nagpatuloy sa paglilinis at pagronda para i-check yung mga silid kung may mga tao pa. Nang sumunod na gabi ay naging normal naman ang lahat. Wala akong napansing kakaiba, maliban na lang siguro na kung minsan ay nagsisitayuan ang mga balahibo ko. Yung pakiramdam na kinikilabutan ka sa hindi malamang dahilan. Biyernes ng gabi yun. Nagkataong naglilinis ako ng CR noon nang bigla na lang namatay ang ilaw. Nabigla at nagtaka pa ako dahil bagong palit naman yung ilaw sa banyo. Kaya imposibleng ganoong masisira siya. Napaapa pa nga ako sa bulsa at saka nilabas yung maliit na flashlight ko. Saka ko siya tinapat sa may ilaw.
Balak ko sanang ayusin yung ilaw ng CR ng gabing yon. Pero ganun na lang ang pagkasindak ko nang bumungad sa akin ang isang lalaki na hawak-hawak ang ulo niya. Nakasuot ito ng puting barong na binahiran ng dugo. Nabitawan ko ang flashlight dahil gulat na gulat ako nung sandaling yon. Naunahan ako ng kilabot. Parang di ko rin maigalaw yung katawan ko kaya hindi ako makaalis sa pwesto. Di ko rin magawang sumigaw o maapagsalita man lang. Ramdam ko ang bilang panginginig ng katawan ko. Maya-maya pa, para akong biglang nagising mula sa panaginip dahil biglang umayos at nagsindi ang ilaw. Nagliwanag ang buong CR. Kasabay nun ang bigla na lang paglaho ng multo ng pugot na lalaki. Naikwento ko yon kay Mang Aguinaldo nang nagkita at nagkausap kami. Hindi ko siya nakitaan ng pagkabigla sa kanyang ekspresyon. Dahil anito ay ine-expect niya na ikukwento ko yung ganong pangyayari sa kanya. Sa dinami-rami naman daw ng trabahador sa munisipyo na nakapagbahagi sa kanya ng nakakakilabot nilang karanasan tuwing gabi, hindi na siya nasusurpresa. Sa atunayan daw, maging siya ay ilang beses na ring pinakitaan at tinaramdaman nung lalaking multo. Nalaman ko rin mula sa kanya na dati pala ay may pinatay na trabahador sa loob mismo ng munisipyo at ang nakakakilabot pa ay pinugutan pa ito ng ulo. Kahit nung nalaman ko sir ang kwentong iyon sa likod ng kilabot at misteryong nangyayari sa munisipyo ay hindi pa rin yung naging hadlang para tumigil at umalis ako sa trabaho. Nilabanan ko ang takot na yon lalo na nang mapagtanto ko na marahil nagpapakita ang multo ng lalaki dahil patuloy itong naghahanap ng hustisya sa karumal-dumal niyang pagkamatay. Hindi pa rin siya matahimik. Ilang beses pa nagparamdam sa akin yung multo na yun. Hanggang sa tuluyan na akong umalis sa munisipyo makalipas ang ilang taon nang mabigyan ako ng oportunidad na maapagtrabaho sa Maynila. Hanggang sa kasalukuyan, kahit may asawa at anak na ako, ay sariwa pa rin sa akin yung alaala ng pangyayaring yun. Ang buong akala ko dati ay mga abandonadong ospital, bahay o paaralan lang ang minumulto. Pero maging pala yung munisipyo namin na minsan kong pinagtrabahuhan. Hanggang dito na lang ang kwento ko sir. Palagi kong inaabangan ang mga kwento nyo sa channel. Kaya sana ay maisama rin tong kwento ko sa inanarrate nyo. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin na lang akong Carla. Dati ako natatrabaho sa isang company bilang customer service at panggabi ang schedule ko. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong kumpanya dahil baka magkaroon lang ng conflict sa privacy nito. National lang naman ang saklaw ng kumpanya namin kaya karamihan sa mga clients na tumatawag dito lang din sa Pilipinas. Usually, yung mga tumatawag sa amin yung mga nagtatrabaho din sa gabi o yung tipong nagpupuyat. May natatanggap din ako mga prank calls na di maiwasan dahil marami talagang loko-loko sa mundo. Pero siguro, mas maiging prank call na lang yung natanggap kong tawag nung gabing yon. Siguro, hindi pa ako naligalig ng magdamag at hanggang sa ngayon. It was around 2 AM nang maatanggap ako ng call. Dito ako nag-duty sa Manila at sa nakita kong area code ay galing Manila lang din yung caller na yon. Usually, telephone landline ang ginagamit na pantawag sa amin. Yung natanggap kong call that time, umpisa pa lang ay weird na ang dating sa akin. Parang tumatawag lang kasi tapos hinayaan na yung telepono. Naririnig ko yung background. May sumisigaw at umiiyak. Parang mag-asawang nag-aaway yon. So ako naman, tinapos ko na yung call dahil baka nagkamali lang yung tumawag. Pero lumipas lang siguro ang mga 5 minuto ay muli na naman ako nakatanggap ng tawag mula sa parehong caller. Still, sinagot ko yon dahil namomonitor yung mga natatanggap naming calls. Same thing pa rin ang senaryo. May sumisigaw at umiiyak. Hello ako ng hello nun pero walang sumasagot sa akin.
Gusto ko na nga pagbagsakan ng phone yung caller na yon dahil mukhang pinagtitripan lang ako. Anyong ibababa ko na yung telephone nang biglang may nagsalita. Babae siya. Paulit-ulit na, "Tulungan mo ko," ang narinig ko mula sa kabilang linya. Tinanong ko kung nasaan ba siya, pero paulit-ulit na, "Tulungan mo ko," ang sinasabi niya. Sinabi ko na lang na, "Sorry ma'am, about sa issue lang kasi ng product namin ang pwede kong i-fix." Sabay nagpaalam na akong ibababa na yung phone. Nagsabi pa ako noon na out of concern na dapat sa emergency hotline siya tumawag. Medyo naguluhan ako noon, pero hindi ko na muna inisip dahil mawawala ako sa focus. Siguro nakalimang tawag pa yon bago tumigil. Lahat naman yon ay sinagot ko, pero wala akong ibang narinig kundi "Tulungan mo ko." Habaan ko na lang talaga yung pasensya ko noon. That time, bothered na talaga ako sa presensya. Pero parang hindi siya recording na paulit-ulit na piniplay. Pag-uwi ko around 7 AM ay agad na akong natulog. Hindi ko alam kung bakit bigla akong gininaw. Sanay naman ako sa aircon, pero kakaibang lamig yung naramdaman ko. Naniniksik sa kalamnan. Nangangatal pa ako bumangon at pinatay yung aircon. Nang may mapansin ako nun sa sulok ng kwarto ko. Parang may silhouette o anino na nakatayo. Napausot pa ako ng mga mata at bigla yung nawala. Sa isip ko, dala lang siguro ng antok. Nang humiga na ako at matutulog na, biglang tumunog yung cellphone ko. Patamad at inaantok pa akong sinagot yon. Bigla akong napabangon nang marinig ko yung boses sa kabilang linya at ang mga sinabi nito. Ang mga katagang, "Tulungan mo ko," na parang bangungot na sa akin. Bigla ko yung nasigawan na, "Tigilan mo ko." Nanginginig na ako nun sa takot at pika. Nagtataka din ako kung paano niya nakuha yung personal number ko. Inisip ko na baka kakilala ko, may galit sa akin, o baka mga kaibigan ko lang na gusto akong takutin. Halos hindi ako makatulog nun. Kahit nga sa panaginip ay naririnig ko pa rin yung boses ng babae na humihingi ng tulong. Kaya tuloy nung duty ko, hihikab-hikab pa ako dahil sa antok. Tinanong ko yung kapalitan ko nun kung may tumawag ba na natitrip o humihingi ng tulong. Wala naman daw. Umpisa na naman ang night shift ko. And that night, nakatanggap ako ng tawag mula sa tita ko mula sa ibang bansa. Umiiyak ito at binalita sa akin na nilooban daw yung apartment ng pinsan kong tawagin na lang nating Grace. Mas bata siya sa akin ng 4 years at mag-isa lang siya naatira sa isang apartment. Pinasok ang bahay niya. Kinuha lahat ng alahas at pera, pati ilang gamit na pwedeng ibenta. Higit sa lahat, kinahasa siya ng walang hiyang magnanakaw. Hindi ko alam kung coincidence yung mga tawag na yon sa nangyari sa pinsan ko. Gulong-gulo yung utak ko kasi nang tawagan ko yung number na yon, hindi ko makontak. Parang putol na yung linya. Hinanap ko pa nga yung directory pero hindi nakaregister. Paulit-ulit kong tinatanong yung sarili ko kung siya ba yung humihingi ng tulong sa akin. Dahil kung siya yon, sobrang nakaka-guilty na hindi ko man lang siya natulungan. Alam niyo ba, Sir Bob, nang galawin ko ang burol niya at sumilip ako sa kabaong, nakita kong tumutulo yung luha niya. Medyo kinilabutan nga ako, pero nangibabaw yung awa ko sa kanya. Hanggang sa ngayon, malaisipan pa rin sa akin kung sino ba talaga yung caller na yon. Kung may connection ba yon sa pinsan ko o random na nagkataong nasagot ko lang. Nakakatroma kasi. Nag-apply ako ng ibang trabaho, Sir Bob, after mailibing ng pinsan ko. Yung work na hindi na sumasagot ng phone. Kinakabahan talaga ako noon, makarinig lang ng ring ng telepono. Kahit nga sa cellphone ko, kapag wala sa contacts ang tumatawag sa akin, hindi ko yun sinasagot, lalo na pag this oras ng gabi. Kaya most of the time, naka-silent yung phone ko. Hanggang dito na lang po, sir, yung night shift story ko. I hope na mabasa nyo
at mapainggan ko sa kadiliman stories. Magandang araw o gabi po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Genshin. Nangyari itong ikukwento ko noong 2015 nung nag-work pa ako sa Ortigas Center, Pasig. Yung office po namin na yon ay located sa isang 20-story building. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano yung call center company ko na yon, pero kung mapainggan siguro to ng ibang katrabaho ko doon, baka magkaroon sila ng idea. Karamihan ng floor sa building na yon ay okupado ng kumpanya namin. May iba rin namang offices o companies sa ibang floor, pero during that time, bakante yung 18th floor. Isa akong customer service representative or call center agent at night shift or graveyard shift ako nun. May bali-balita o chismis na pag mag-isa ka sa elevator o tumigil ito sa 18th floor, humanda ka na raw. May kwento raw kasi na may old tenant na nagpakamatay sa 18th floor noong mga panahong residential building pa yon. Yung team namin ay naka-station sa 19th floor at first time kong makakasama yung team ko na yon after training for 2 months. Kaya first time ko rin aakyat doon sa higher floors ng opisina namin. Nasa 4th at 12th floor kasi yung training department namin nun. Medyo excited na makita yung itsura ng upper floor. Mga bandang 10 ng gabi na yon nang makarating sa building. Since 11 PM pa naman magsa-start ang shift ko, di ako nagmadali. Pinindot ko yung 20th floor button kung saan naroon ang cafeteria para makakain muna. Masarap at mura pa yung mga ulam. Mag-isa lang ako noon sa loob. Nang biglang huminto yung elevator at nagbukas yung pinto. Madilim sa labas at walang pumapasok. Napansin kong sa 18th floor pala tumigil, kaya't medyo kinabahan ako. Nung nagsara na yung pinto, biglang lumamig yung paligid at nagsitayuan ang mga balahibo ko. Tapos biglang nag-buzz yung elevator. Ang sabi sa maliit na monitor, overloaded na raw. Ako lang naman ang tao doon at hindi 8 na maximum capacity ng elevator. Nagbukas ulit ang pintuan ng elevator. Pagkasara matapos ng ilang segundo, nagbalik sa normal yung temperatura at hindi na overloaded. Dumiretso na siya paakyat ng 20th floor. Mangilang beses din tong nangyari sa akin, maski sa iba kong mga katrabaho noon pag mag-isa lang sa elevator, lalo na pag night shift. Minsan pa nga, may maririnig pang pag-iyak pag bumukas yung elevator sa madilim na 18th floor. One time, nung napunta ako sa day shift, after ng trabaho, mga hapon yon, chinek namin ng isa kong kasamahan yung 18th floor out of curiosity. Kahit may konting liwanag mula sa dulong bintana ng hallway ay may kadiliman pa rin. So ginamit na lang yung flashlight ng phone. May napansin kaming silhouette ng isang babae na may katandaan ang itsura. Parang lumilibot lang sa paligid. Kinilabutan kami kasi baka yun yung bali-balitang nagpakamatay na residente noon. Tapos biglang naglaho yung matanda at lumamig yung paligid. Kaya dali-dali na kaming lumabas mula sa fire exit dahil nakailang pindot na kami sa elevator hindi pa siya nagbubukas sa 18th floor. Ang sabi pa nga ng iba, pati yung ibang floors ng residential turned business building na yon sa Ortigas haunted din. Pero sa buong stay ko, sa 18th floor lang ako nakaramdam ng katatakutan. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ko, sir. Magsisend po ulit ako sa inyo ng iba ko pang horror stories pag ginanahan magsulat. Hello po sa lahat.
Ako si Diego, 22 years old, third year college student sa kursong Criminology. Nagmula po ako sa probinsya ng Panay. Nag-aaral ako sa isa sa mga pinakasikat na state college sa aming lugar. Gusto ko lang i-share sa inyo itong experience ko last year. Second year ako that time. Sinadya ko talaga na may panggabing classes ako dahil may part-time job ako sa umaga. Mahirap kasi ang buhay, kaya kailangan maging praktikal at kakayod pa rin para sa pag-aaral. Nahihiya rin kasi akong umasa palagi sa parents ko. Ayokong maging pabigat, lalo na at may 4 pa akong kapatid na pinapaaral nila. Gabi nga noon at kakatapos lang ng huling klase. Malakas ang ulan, kaya kahit uwian na ay wala akong choice kundi magstay muna at maghintay ng pagtila ng ulan. Wala rin kasi akong dalang payong, kapote o sombrero man lang. Ayoko ring sumugot sa malakas na ulan dahil iniiwasan kong magkasakit. Sambit ng isa kong tropa na sumabay na lang daw ako sa kanila dahil habang tumatagal daw ay lalong lalakas ang pag-ulan. Napatingin ako sa dala nilang payong at nagsisiksikan sila, kaya tumanggi na lang ako. Magkita na lang doon kami kinabukasan at mauuna na sila. Hindi lang naman ako ang naiwan sa classroom na yon, sir, dahil may ilang students din na nagstay. Pero makaraan ng ilang minuto ay isa-isa na rin silang umalis. Hanggang sa tuluyang ako na nga lang ang naiwan na mag-isa sa classroom. Bored ako noon. Idagdag mo pa na walang signal yung cellphone ko kaya hindi makapag-online. Mag-isa akong nagmuni-muni habang nakaupo at naghihintay na tumila ang pag-ulan. Nang bigla na lang akong makarinig ng pagkaluskos. Natigilan ako at napaayo sa pagkakaupo. Nagmasid ako sa paligid at pinainggan mabuti kung saan nanggagaling yung ingay na yun. Pero maya-maya pa ay bigla din namang binalot ng katahimikan ang paligid. Tanging pagbuhos na lang ng ulan ang maririnig. Inisip ko kung namamalikmata lang ba ako o guni-guni ko lang, lalo at pagod ako sa trabaho at sa pag-aaral. Napatayo pa nga ako at napaunat sa katawan bago sumilip sa labas ng bintana. Malakas pa rin ang ulan noon at tama nga ang tropa ko na dahil habang tumatagal ay mas lalong lumalakas yung ulan. Naisip ko rin na baka bumabagyo pero wala naman akong nabalitaan noon. Hindi ko maiwasang mabahala dahil baka abutan ako ng umaga sa school. Napatigil ako sa pagmumuni-muni nang may nahagip akong bulto ng tao na dumaan sa may bintana. Sinundan ko pa nga yun ng tingin. Pero ganun na lang ang pagkagulat ko na ang taong naglalakad bigla na lang lumutang. Nabigla ako noon sa nakita to the point na napatakbo pa ako sa labas. Pero nang makalabas ako, ni isang tao ay wala akong naabutan. Kinilabutan ako that time at biglang nakaramdam ng takot. Kaya napagpasyahan kong suungin na lang ang malakas na ulan. Agad kong binalikan ng backpack ko sa loob ng classroom at pinatay ko ang mga ilaw bago sinara ang pinto. Pero nung paalis na sana ako, laking gulat ko nang kusang bumalik ang ilaw sa loob ng classroom. Bigla silang nag-on lahat. Napasilip pa ako sa nakasarang glass window pero ganoon na lang ang pagkabigla ko nang masulyapan ang figura ng isang babae na naaputi at mahaba ang buhok at para pa siyang naalutang sa loob ng classroom. Sa sobrang hilakbot ko nun ay agad akong napatakbo. Ramdam ko rin ang sobrang panginginig ng katawan ko. Munti ko pa nga makalimutan na sinusuong ko na pala yung napaalakas na ulan. Nang maarating ako sa bahay ay nagtaka pa sina Papa nang makita akong basang-basa. Tinanong pa ako kung bakit pa ako nagpabasa sa ulan at imbis na sagutin sila ay naikwento ko yung nangyari sa school. Simula nung gabing yun ay talagang iniwasan ko ng mapag-isa sa loob ng classroom, lalo sa gabi. Pag inaaya ako ng tropa ko na sumabay na sa kanila sa pag-uwi ay sumasabay na ako. Naikwento ko rin sa kanila at sa mga kakilala ko yung nangyari nung gabing yun. Napatawa pa nga sila nun dahil hindi raw sila naniniwala sa akin. Sa ngayon ay usap-usapan ng mga students sa school na yon na pinapasukan ko yung tungkol sa mga kababalaghang nangyayari.
Recently lang ay pumutok ang kwento na ilang beses na palang namatayan ng ilaw ang ilang mga students, teachers at staff ng school kahit maayos naman ang mga light bulbs at circuit. Kaya hindi imposibleng minumulto rin ang mga ito. Kinikilabutan man ako pero mas nangibabaw pa rin sa akin ang maatapos ng pag-aaral at ang pagdadasal. Alam ko kasi na kahit anumang pagsubok ang kaharapin ko o anumang kakilakilabot na pangyayari ay hindi ako nun mapapahinto sa buhay sa tulong din ng pananampalataya. Ito lang muna ang kwento ko sa ngayon, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin mo na lang akong Wilma, 38 years old, may asawa at 2 anak na. Itong karanasan ko ay nangyari noong magnobyo pa lang kami ng asawa ko at nagtatrabaho pa bilang isang lady guard. Almost 6 years na rin ako nagtrabaho noon bilang gwardya sa isang malaking kumpanya. Sanay ako na magbantay ng malaking gusali. Nanibago lang ako nang ilipat ako ng agency namin sa ibang branch at panggabi ang duty ko. Medyo sanay din naman ako sa puyatan. Yun lang talaga at yung kinaroroonan ng gusaling binabantayan ko ay medyo malayo sa bayan. Maliit lang yon kung tutuusin. 3 palapag lang kumpara sa main na may 6 na palapag. Nag-resign na kasi yung dating gwardya sa gusaling to. At babae lang yung tinatanggap nilang gwardya dahil nagkaroon sila ng issue sa mga lalaking guards ng panahon na yon. Kaya pinatos ko na dahil tataasan naman daw yung sahod ko. Libre na rin ang bahay at pagkain dahil may kantin naman yung gusali. Ang napansin ko lang talaga sa lugar na yon, pagpatak ng 6:00, wala na gaanong tao sa labas. Parang lahat nasa loob na ng bahay. At bihira na lang talaga ang may makita kang naglalakad sa daan ng ganoong oras. Siguro nasa 25 years old pa lang ako noon, taong 2012. Milenyo na, pero pinagtatakhan ko talaga ang mga tao sa lugar na yon. Nasagot din yung pagtataka ko nang minsang maglakad-lakad ako sa labas ng opisina. Nakakaidit din ang nakaupo lang noon. Mga bandang 9:00 yata. Siyempre, di ko naman inaalis yung paningin ko dun sa pintuang binabantayan ko. Hindi pa nga ako gaanong nakakalayo ay umalulong na yung aso nang hindi ko alam kung saan galing sa mga bahay na nandoon. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Nangisag pa ako dahil sa kilabot. Kakaiba kasi yung alulong ng asong yon. Bumalik na lang din ako sa pwesto ko. Mag-isa lang din kasi ako sa labas dahil yung nanunuluyan sa gusaling yon ay nagkukulong na sa mga unit nila. Minabuti kong pumasok na lang doon at doon na sa tabi ng pintuan umupo at magbantay. Medyo naidlip nga ako noon, Sir Bob. Nang may narinig akong mga yabag. Napasilip ako sa labas. Naririnig ko talaga na papalapit na yung mga yabag pero wala akong makitang tao na dadaan. Takang-taka ako kung kaninong mga yabag yon. Pero imbis na tingnan ko sa labas ng pinto, ay sa bintanang salamin na lang ako sumilip. Sunod-sunod akong napamura sa nakita ko. May mga tao akong nakita na parang nagpuprosesyon. May dala silang mga kandila. Malapit na rin kasi yung mahal na araw nun. Pero kung parte naman yun ng mga panata, nakakakilabot pa rin. Para kasi talaga silang mga kulto, Sir Bob. Hindi makita yung mga mukha nila at para kasing kakaiba yung pabasa nila. Isa pang nagpatindig ng balahibo ko noon ay para silang mga nakalutang. Hindi ako nakatiis at sinundan ko sila. Lumabas ako para sana tingnan kung saan sila papunta. Pero pagdating ko sa alsada, bigla silang nawala. Napamura na naman ako sa pagkabigla nun. Saglit lang nga nakalipas pero wala na sila agad sa kalsada. Imposibleng lumiko sila dahil wala namang likuan doon. Dali-dali na lang akong pumasok. Napadasal pa ako nang wala sa oras. Kinabukasan, natapos na yung duty ko.
Hindi talaga mawala sa isip ko yung nakita. Naitanong ko pa sa karelyebo ko kung alam ba niya yung nakita ko. Gulat na gulat siya nun. Tinanong pa niya kung seryoso ako sa nakita ko. Hindi raw kasi siya maapaniwala. Akala daw niya ay mga sabi-sabi lang yon. Totoo daw pala na nagpapakita ang grupo na yon na sinunog daw yata o minasaker sa bahay na pinagtitipunan nila. Sari-sari na raw ang mga kwento tungkol sa grupong yon. May mga nagsabing mga rebelde sila. May iba, mga kulto na nangunguha ng mga bata. Iilan na rin daw ang napakitaan nun na sinasabing nasiraan ng ulo. Pang ilang araw ko pa lang sa trabahong yon, tapos pang gabi pa. Pero naranasan ko na ang ganun. Sinabihan na lang ako ng kasamahan ko noon na kapag nakita ko raw ulit, ay ipagdasal ko na lang na matahimik na ang kanilang mga kaluluwa. Saglit akong natigilan. Hindi ko akalain na mga multo na lang pala yung nakita ko. Doon pa lang para mas naisip ko yung nangyari sa akin. Kapag duty ko na noon, medyo takot na akong sumilip pa sa labas, lalo kapag gabi na. Kaya kahit anong kuryosidad ko noon sa mga naririnig, hindi ko na sinusubukan pang tingnan. Ito lang ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa at masama itong kwento sa mga inanarit ninyo. Salamat po. Magandang gabi, boss. Ako si Rodel, di ko tunay na pangalan. Security guard sa isang kondo dito sa Makati. Hindi ko na lang babanggitin kung saan, baka kasi may ibang tagapainig at isumbong ako. Masasante pa. Pampalipas oras ko rin yung paikinig ng horror stories sa YouTube tuwing nagbabantay sa lobby ng condo building at hindi nagra-rounds. Bali itong ikukwento ko ay ilang mga karanasan ko habang nagbabantay at nag-o-ocular sa condo. Night shift po kasi ako mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Minsan tuwing shift at nasa lobby lang ng madaling araw, napapansin kong nagbubukas sara yung elevator sa ground floor kahit na wala namang pumipindot, pumapasok o lumalabas na residente. Inireport ko na sa admin at maintenance pero wala naman daw sira yung elevator. Tapos may maririnig ako minsan na parang kaluskos mula sa carpet pagpasok ng entrance sa lobby. Na para bang may nagkukuskus ng sapatos at naglalakad kahit wala namang ibang tao bukod sa akin. Bago kasi ako ma-hire bilang guard sa condo, may balita na raw na ilang namatay doon. Yung iba nagbakamatay raw, yung iba namatay sa sakit, at yung iba sa katandaan. Baka hindi matahimik yung ibang kaluluwa kaya nagpapagala-gala sila sa buong condo building. Minsan pa, pag nagra-rounds ako sa buong floor ng condo, may napapansin akong may hinang pag-iyak o minsan naman ay kalabog sa ibang bakanting units. May isang gabi noon nung nasa hallway ako, may naririnig akong pagkatok na galing sa pinakadulong unit. Patuloy lang yung pagkatok kahit wala namang ibang tao. Nung pagpunta ko sa harap ng unit na yun, biglang tumigil yung pagkatok. Walang ibang nakatira sa unit na yun, boss. Meron din yung parang may tumatakbo paakyat o pababa ng 10 oras ng gabi sa may hagdanan ng fire exit. Pero pag tinitingnan ko, wala namang tao. Minsan pa nga, pag kine-check ko yung parking area ng condo, may maririnig akong parang pinipilit buksan ng pinto ng sasakyan. Pero pag inilawan ko naman, walang ibang tao sa parking. Kahit tingnan ko sa CCTV, walang ibang tao na gumagawa ng mga ingay o kung ano pang pagpaparamdam. May konting takot pa rin minsan, lalo pa gabi at madilim. At yung isang kasamahan ko, nagbabantay naman sa kabilang lobby o entrance ng condo.
Pero lakasan na lang ng loob at sanayan na lang. Iba rin kasi yung takot kapag ikaw na yung nakaka-experience kesa pag nakikinig. Nireport at kinuwento ko rin itong mga naranasan ko sa admin at mga kapwa sekyu sa kondo. Pero iisa lang ang sabi nila. Kung natatakot ako, tiisin ko na lang daw yung pagpaparamdam. Hindi naman kasi talaga may iwasan na may kwentong katatakutan kahit saan, lalo at may history ng mga namatay sa lugar. Basta raw hindi sila nananakit o nanggagambala ng matindi. At iwasan din daw namin pagkwentuhan lalo pag may residente at tenants na kasama para raw hindi sila matakot. Pero sigurado naman ako, yung iba sa kanila ay may nararamdaman na rin. Hindi naman araw-araw o gabi-gabi itong mga paramdam, boss. Pero hindi lumilipas ang linggo na wala akong nararanasan sa kondo na to. Kamusta kayo, boss? Ako si Richard, pahinante sa isang truck na nagdi-deliver ng mga gulay sa isang bayan dito sa Nueva Ecija. Si Anton naman ang driver ng truck na madalas kong kasakasama. Bukas daw ang third eye ni Anton ayon sa kanya, pero hindi ako naniniwala na may multo. Hindi ko naman kasi nakikita. Palagi niyang sinasabi na may nadadaanan kaming multo kapag nagdi-deliver kami. Hating gabi kasi kami kung magbiyahe dahil malayo din yung pinagdi-deliveran namin. Kapag sinabi niya na may multo sa tabi ng daan, tinatanong ko din siya kung saan. Tapos sasabihin ko namang wala naman eh. Pero may isang biyahe kami noon na bigla talaga siyang huminto. May tumatawid daw na lalaki. Pugot ang ulo. Akala ko naman ginugood time niya ako. Pero napansin kong seryoso siya at mukhang namumutla pa. Mga ilang sandali din yung tinigil namin bago niya muling paandarin yung truck. Wala na gaanong bumabiyahe nun. Kami na nga lang ang nasa kalsada noong mga oras na yon. Nang mapadaan kami sa isang gasolinahan ay bumaba muna ako para umihi. Napasukan ko nun si Anton na parang takot na takot. Minamadali pa niya akong sumakay. Ganoon naman siya palagi. Pero iba ng mga oras na yon. Parang may humahabol sa amin. Pagkasakay ko ay agad niyang pinaandar yung truck. Nagtaka ako kung bakit siya nagmamadali. Inikot pa niya sa gasolinahan yung truck. Para siyang natataranta. Tinanong ko siya ulit kung anong nangyayari. May anino daw na nakasunod sa amin galing banyo. Malaking anino daw yon at parang napansin niyang may sungay pa. Agad nanlaki ang ulo ko dahil sa sinabi niya. Mag-isa pa naman akong umihi doon. Ayokong maniwala sa mga ganon. Pero yung pagkakakwento niya kasi sa akin, Boss Bob, seryosong seryoso. Medyo nanginginig pa nga siya. Doon nga lang daw siya nakakita ng ganon. Marami na raw siyang nakitang mga multo. Pero hindi raw yung ganong klaseng multo o nilalang na parang demonyo. Muntikan ba kaming madisgrasya dahil may bigla siyang inilagan. Medyo nainis na rin ako sa kanya noon dahil wala naman ako nakikita. Buti at nakabig din niya yung truck pabalik sa gitna ng daan. Para akong kinapusan ng hininga noon. Maayos naman naming na-deliver yung mga gulay. Pero nang pabalik na kami ay inaantok na daw si Anton. Kaya ako muna ang nagmaneho. Habang nagmamaneho ako, naramdaman ko na lang na nanlalamig yung dalawang kamay ko na may hawak na manibela. Biglang nanginig yun at hindi ko na makontrol. Parang bigla nun na may ibang humawak na manibela at inaagaw sa akin. Kaya nagpagewang-gewang yung truck. Swerte lang talaga at wala kaming nakasalubong o nakasunod sa amin. Doon na nagising si Anton at tinulungan niya akong kontrolin yung manibela. May sinasabi siya na hindi ko naintindihan. Maya-maya ay bigla na lang niyang inapakan yung preno. Parang gusto nang humiwalay ng kaluluwa ko noon dahil sa sobrang kaba at takot. Saglit akong nawala sa sarili
at tulalang nakatitig sa manibela. Hawak na yun ni Anton. Kahit nga siya ay nanginginig din sa takot. Muntikan na kaming madisgrasya. Itinabi niya muna yung truck at tinanong niya ako kung nilalamig ba ako dahil baka daw sumanib sa akin yung aninong palaging naasunod. San daw ba ako nagpupunta at may nahatak akong ganung nilalang? Kagagaling ko pala sa bakasyon noon sa baryo namin, boss. Halos 2 linggo din akong hindi nakasama kay Anton. May pinuntahan kaming lamay ng mga pinsan ko at pag uwi ko noon, bigla na lang sumama yung pakiramdam ko. Simula nga noon, hanggang sa pagbalik ko sa pagpapahinante ay may kabigatan lagi yung pakiramdam ko. Akala ko nga ay dahil lang sa puyat, pero natutulog naman ako bago kami lumarga. Pagka-uwi namin, sinabihan ako ni Anton na magpatigin sa isang albularyo. Sasamahan daw niya ako sa kakilala niya. Ayoko pa sana dahil natakot ako na malaman kung anong sinasabi niyang naasunod sa akin. Pero napilit niya ako. Pagdating namin doon sa albularyo, agad ako nitong pinalibutan ng asin para daw hindi makasunod sa akin sa loob. May maligno daw noon o kamawok ang nagka-interes sa akin at gusto akong makuha kaya hindi ako nilulubayan. Kaso ay kasama ko daw palagi si Anton na nakakakita. Palagi din niya akong naiiwas doon. Meron pala siyang suot na pangontra kaya kapag nakakalayo lang ako ay sakalang nakakalapit sa akin yung tamawo. Nagkataon lang na naatulog ito nung nasa truck kami. Hindi ko na din gaanong naintindihan yung paliwanag ng albularyo. Basta binigyan niya ako ng pangontra. Sinabihan din ako ni Anton na dalasan ko ang pagdarasal. Dagdag niya na wag daw akong magiinom ng mag-isa at baka masaniban ako ng nilalang. Hindi ko alam kung bakit hindi na ako nagtanong pa. Basta sinunod ko na lang yung mga sinabi ng albularyo at ni Anton. Hi Sir Bob at sa mga listeners. Ako po si Desi, silent listener nyo. Gusto ko rin pong magbahagi ng creepy experience ko noong 2009 sa Baguio. That time, night shift ang work ko sa isang call center company na nagsisimula ng 11 PM. Bali yung bahay po namin noon sa Baguio ay sa taas na bahagi ng mountain o hillside at malayo-layo siya sa ibang mga bahay. Mahirap din makakuha ng taxi noon kasi kailangan mo pang maglakad pababa sa may mabundok na area. Tapos may kadiliman pa yung daan lalo pag gabi kaya pahirapan talaga. Wala na ring mga tao sa labas. Samahan pa ng sobrang lamig since Baguio nga kaya manginginig ka na lang kung hindi sa takot sa ginaw. Paglabas ko po ng gate ng bahay may nakita po ako sa di kalayuan. Isang nakaputi at nakakuba. Nakababa lang yung ulo niya at medyo mahaba yung buhok. Tas bagsak lang yung mga braso niya at parang lumpo yung isa niyang paa. Ang naapagpakilabot sa akin mabilis siyang naglakad paakyat ang daan papunta kung nasaan ako. Sa takot ko napapasok ako ng gate ng bahay namin ng di oras. Matapos ang ilang minuto, nung kumalma na ako, lumabas na ako ulit ng gate para tingnan kung nasaan na yung nakabuting kuba. Pero wala na siya sa paligid. First time ko pong makita yon at nakakakilabot po talaga yung forma at itsura niya. Medyo nagmamadali na akong maglakad kasi baka wala na akong maabutan na taxi at malita ko sa trabaho. Habang naglalakad pababa ng hillside at nakakalayo na, kahit may kadiliman dahil kakaunti lang ang lamppost, bigla akong may napansin na sumulpot na anino o figura na nakakuba doon sa likod ng puno sa may damuhan sa gilid ng dinadaanan ko. Naglakad siya papalapit sa akin. Doon ko na napansin na yun yung nakakatakot na nakaputi at nakayukong kuba na humabol sa akin kanina.
Dahil nga papalapit siya sa akin at bumilis yung lakad niya, ay mas binilisan ko yung lakad palayo. Napatakbo na. Muntikan na nga akong mapatid at gumulong papaba. Pero buti na lang ay nakabalanse. Hindi ko alam kung bakit o kung sino siya. Pero kahit paika-ika yung lakad ng kuba, ay nakasunod pa rin siya sa akin. Nung nasa pinakababa na ako ng daan, pinara ko agad yung dumaan na taxi. Dali-dali akong pumasok sa loob. Pagtingin ko sa binabaan ko, wala na yung nakaputing kuba. Hanggang sa biyahe at pagdating ng opisina, di ko mapigilan yung nginig ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Buong night shift ko nun, pakiramdam ko, anytime ay magpapakita na naman yung kuba para habulin ako. Awa naman. Yun na yung first and last time na nakita ko yung nakabuting kuba. Napaka-misteryoso lang kasi maski yung family ko, hindi nila alam kung sino yung naikwento ko. Sa akin lang yata nagpakita yun. Kahit matagal nang nangyari tong story ko, pag naaalala ko, lalo na pag gabi o madilim, ay kinikilabutan pa rin ako. Hello sa inyo, Sir Bob, pati na rin sa mga silent listeners na katulad ko. Tawagin niyo na lang pala akong Ria. Itong kwento ay karanasan ng asawa ko na itago na lang natin sa pangalang Rowel. Taga-Aklan po pala kami. Isang police officer si Rowel at madalas night shift ang duty niya. Na-assign siya noon sa ibang bayan na medyo malayo na rin dito sa amin. Nang minsan magbakasyon siya dito ay may naikwento siya. Itong lugar kung saan siya na destino ay sinasabing lunggaraw ng mga rebelde. Marami din daw ang napapabalitang sinalvage sa lugar na to. Isang gabi, habang nagpapatrolya daw siya, bigla na lang may tumawid na hindi niya alam kung tao o hayop. Madilim daw sa parting yon at tanging headlights lang ng patrol car ang nagsisilbing liwanag sa daan. Parang taong palaka daw ang dumaan dahil patalon-talon ito. Pero malaki daw yon, kaya imposibleng palaka. Huminto raw siya para tingnan kung ano ba yung muntikan na niyang masagasaan. Pero ang nakita na lang daw niya ay ang nahawing mga talahib na parang dinaanan ng araro. Yung tinutulak na mga magsasaka sa pagbungkal ng lupa. Ganoon daw ang dinaanan na nilalang na yon. Medyo nahintakutan raw si Mr. Non dahil hindi yun gawa ng tao. Kaya dali-dali siyang sumakay ng patrol car niya at pinaandar. Nang maalayo na raw siya ng ilang metro doon ay napatingin siya sa side mirror. Doon may nakita siyang lalaking naatayo sa may di kalayuan. Nakatitig daw yon sa direksyon niya. Babalikan nga raw sana niya pero di daw niya alam kung bakit siya biglang kinilabutan. Nang muli niyang silipin yung side mirror ay wala na yung taong yun. Binilisan na lang daw niya ang pagpapatakbo. Medyo nanginig pa nga raw siya noon habang nagmamaneho. Nang makalayo raw siya ay huminto muna saglit. Hindi kasi siya maapaniwala sa nakita. Akala raw niya ay doon na matatapos ang kababalaghang yon. Pero saglit lang daw at may napansin siya na parang may naasunod sa kanya. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang yon dahil napakabilis tumakbo. Maya-maya lang ay nasa likuran na raw ito ng sasakyan niya. Kakaibang kaba ang naramdaman niya noon kaya nilabasan niya yung baril niya. Pero paglingon niya ay wala na yon. Tumawag na raw siya sa station nila. Dumating naman daw yung isang kasama niyang panggabi rin ng duty. Nagtaka raw ito kung bakit putlang-putla si Rowel. Pero hindi na raw ito nagtanong. Sinamahan daw siya nito na maglibot-libot sa lugar. Nagsabi raw kasi siya dito na may nakita siyang tao na kakaiba ang kinikilos. Kaya hinanap nila ito. Wala daw silang nakita. Pero nang papaalis na sila, doon daw may nakita siyang aso sa may likuran ng sasakyan nila. Napakalaki nun at nakaupo lang na parang nagmamasid sa kanya.
Nauna daw nung magpaandar ng motor yung kasama niya. Siya naman ay pinapaandar pa lang yung sasakyan. Ramdam niya na para siyang inaaswang. Nagtayuan na raw yung mga balahibo niya sa katawan. Hindi na raw sumunod yung nilalang na yon, pero ramdam daw niyang nakamasid pa rin ito sa kanya. Bumalik daw sila ng istasyon. Mga bandang 12:00 daw nang nakaidlip si Rowel. Bigla raw siyang nanaginip ng masama. Nakikipagbuno daw siya sa malaking aso na sobrang itim ang balahibo. Nagbabago-bago pa raw ang anyo nito. Minsan halimaw at minsan naman ay tao. Pero hindi lang niya matandaan yung itsura. Naramdaman daw niya na para siyang sinasakal nito. Panay ang pagpupumiglas niya. Halos mapugtuan na raw siya ng hininga sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa kanya. Buti na lang daw at naalala niyang may nakasukbit siyang baril. Hinatak niya ito at pinaputok doon sa lalaki. Doon daw, bigla siyang nagising sa alingaw ng baril. Nakita raw niya yung kasamahan niya na hawak nito yung baril at mukhang nagpaputok. Humahangos pa raw itong lumapit sa kanya. Ang sabi raw nito ay may nakita itong lalaki na nakasilip sa bintana ng istasyon. Nakatitig daw ito kay Rowel. Nang sitahin daw niya ay bigla itong tumakbo palayo at sa gulat ay naging aso. Kaya daw niya pinaputukan dahil sigurado siyang aswang yung nilalang na yon. Grabe daw yung kilabot ni Rowel dahil ganun na ganun yung napanaginipan niya. Ang sabi ng kasamahan niya ay baka yung nakita niya sa daan at sinundan siya. Bukod daw sa mga rebelde at mga kriminal, isa din daw ang aswang sa nanggugulo sa bayan na yon. Baka nga daw rebelde din yon. Hindi na nagpapatrolya yung mister ko nang walang kasama. Paminsan-minsan daw doon sa istasyon kapag nagpapahinga na sila. Pairamdam daw niya ay may nakatingin sa kanya mula sa bintana. May nakita nga raw siya isang beses na nakasilip. Nang nalapitan niya ito ay may narinig siyang ingay ng pusa. Mukhang hindi daw rebelde ang dapat katakutan sa lugar na yon, kundi mga gumagalang aswang. Pero nung malipat na dito sa amin si Rowel, mga ilang buwan lang ay may nabalitaan siya na nahuli na yung mga rebelde. Lumipat raw ng ibang lugar yung mga hindi nahuli. Nawala na rin daw bigla yung sinasabi nilang aswang. Natigil na yung pag-salvage at tahimik na daw sa lugar na yon. Pero binalita noon sa radyo na sa kabilang bayan lang daw lumipat ang mga yon. Doon naman, may napapabalitang naggagalang aswang. Mahigit 2 dekada na rin nang mangyari to. May iba pang kwentong kababalaghan yung mister ko na sa susunod ko na lang ikukwento. Good morning Sir Bob at sa lahat. Tawagin mo na lang akong Arky. Itong ibabahagi ko ay noong bagong salta ako bilang staff nurse noong 2014 sa isa sa mga malalaking ospital sa Quezon City. Unang duty ko po noon ng night or graveyard shift sa 4th floor ng ospital at sakto Halloween pa noon. Nagra-rounds at ginagawa lang namin ang routine sa ward ng co-nurses ko. Dahil nga Halloween, nagtakutan at biroan kami tungkol sa mga multo at paranormal. Tapos nagkwento yung senior nurse namin na may paggala-gala raw na multo sa floor na yun at ang isang araw doon sa mga nagpaparamdam sa mga nurses ay yung supervisor nila noon na namatay na. Medyo kinilabutan ako pero ipinagsawalang bahala ko na lang. Natigil yung mga kwentuhan ng katatakutan namin at pinagpatuloy ang pagta-charts. Habang lumalalim ang gabi, nag-decide yung senior nurse namin na mag-break na muna sa lounge since wala namang ganap paggabi sa ward. Bago siya mag-break, sinabihan niya ako na ibigay yung patient census sa supervisor namin pag tumawag. Tumango na lang ako since medyo busy rin sa pagno-notes nung time na yon. Mga bandang 3 AM,
Habang nagra-rounds at nakabreak yung iba kong kasamahan at ako naman ay tinatapos pa yung pagsusulat sa notes, may lumapit na babaeng naka-uniform sa nurses station at tinanong yung census. Sinagot ko naman at tumingin lang ako ng saglit sa supervisor. Tapos nun, nagpatuloy na ako sa pagsusulat. Dumating na yung senior nurse at tinanong ako kung may tumawag ba para magtanong ng patient census. Sumagot ako ng meron. Tinanong niya kung sino yung tumawag. Medyo nagtaka ako kasi hindi naman tumawag sa phone kundi lumapit yung supervisor para tanungin ako mismo about sa census. Ang sabi ko. Naaalala ko pa rin kung paanong namutla bigla yung senior nurse ko pagkasabi ko nun sa kanya. Ang sabi niya, may tumatawag lang sa phone para magtanong ng patient census lalo na pag oras ng gabi. Yung lumapit at nagtanong sa akin ay yung kinukwento niyang multo ng namatay nilang supervisor noon.